Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back. Dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, grabe ang ginawa, lahat nagulat. Speaker may pasabog. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagde-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin itong si Speaker Martin Romualdez. Nako, ito po ang nakakagulat mga kababayan sapagkat ito po ang balita, marami po ang magugulat dito. No, ito po, ex-Iloilo Mayor Jed Mabilog, itinalagang special advisor ni House Speaker Martin Romualdez. Kung maaalala po natin mga kababayan, si Mabilog po, no? Yung isa sa mga drug lords, mga karibin natin na tumakas doon po sa paghuli sa kanya mga kababayan. At isa po rin si Mabilog sa mga tumistigo laban kay former President Duterte dyan po sa Kamara mga kababayan. Kaya nga kaya nga hirap na hirap tayong maniwala, no, that there is no political motivation, no, sa pagpapalaya kay De Lima, sa pagpapalaya kay Kerwin Espinosa. Hindi natin masabi, no. We really have a doubts, no, mga karibin natin, na ito, opinion lang naman natin to, pero syempre magdududa ka rin, no. Kung ngayon nga, si Jed Mabilog mga kababayan, itinalagang special advisor ni House Speaker, mga karibin natin. Anong ibig sabihin nito? Magkakasabot ba sila? Diba? Grabe ang mga nangyayari ngayon mga karibin natin. Bigla lang, oops, teka, gawin ko kaya to. Pati na rin si Kerwin Espinosa. Gawin nyo na po nga special advisor, pati si De Lima. No? Total, pare-pareho naman ng karakas ang mga yan, mga kababayan, di ba? Pero grabe po. Yung dating kalaban ng gobyerno, ngayon po ay advisor na, special advisor. Anong kayang nito? Ex-Iloilo Mayor Jed Mabilog, itinalagang special advisor ni House Speaker Martin Romualdez. Itinilaga ni House Secretary General Jerry Reynald, no? Velasco, si dating Iloilo Mayor Jed Mabilog bilang special advisor ni House Speaker Martin Romualdez matapos inanunsyo ang pagkaka-appoint nito sa isinagawang meeting di avance ng Team Sulong Gugma. Ay, ganun pala yun mga kababayan, no? So, connected na naman sila ngayon, okay? Anyway, kaya mga karibin natin, ano po ang unang pumasok sa inyong mga isip nung marinig ninyong si Iloilo City Mayor Jed Mabilog ay special advisor ni House Speaker Martin Romualdez, no? I-comment nyo na lang po mga karibin natin. At ito pa, pasadaan din po natin itong balita mula po dito, no? Speaker Martin Romualdez pa rin. Bumaba ang bilang, para kasi itong pambubudol, no? Or parang mind conditioning itong ginagawa nila ngayon, Bumaba ang bilang ng mahirap by 42%. Aba, konti na lang pala mahirap sa Pilipinas. Isa itong patunay na ang ating programa ay epektibo. Ayon po yan kay Speaker Martin Romualdez, no? Ito po ang balita. Ito ang masayang ibinalita ni House Speaker Martin Romualdez tungkol sa pagbaba ng bilang ng kinukonsiderang mahirap by 42% na dati 50% anya. The numbers tell a powerful story of progress. That's not just a statistic. It is a breakthrough in the fight against poverty. It's a signal that our programs are working and the nation is moving forward. Yan. Moving forward na daw ang nation. Duda po ako dito sa 42% na ito.
Baka nagsorbe po sila kasabay po ng pamimigay nila ng ayuda. Aba, syempre, sasabihin po ng taong bayan, opo, hindi po kami mahirap ngayon. Kasi namimigay kayo ng ayuda. After 2 to 3 days, mga karibin natin, sige nga, isorbe nyo pa yan kung mag 42% pa. Yung magsasabing hindi sila mahirap. Kaya nga sila, di ba? Kaya nga sila umaasa sa ayuda kasi mahirap. Okay, mga karibin natin. Kayo, ano pong masasabi nyo dito? 42% 42% ang binaba ng mahirap sa Pilipinas. So, grabe. Isa lang po masasabi ko dito, no? Grabe po yung statistic na ito. Talagang siguro ko pag makakita ka ng tao sa sabihin mo hindi na siguro ito mahirap, 42% na lang no? 42% na ang ibinaba, mga kababayan. Alright? Anyway, saan kaya nila sinorbe, no? Kaya nga nasabi ko kanina, baka yung pagsusorbe nila sabay po ng pamimigay ng ayuda. Kaya po ganyan ang naging resulta. Nako po. Anyways, ano po inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po at eto. No? Speaker Martin pa rin. Speaker Ferdinand Martin Romualdez expresses gratitude to Filipino mothers, describing them as the heart of every Filipino home and the silent architect of the nation's future. Aba, syempre. VP Sara Duterte is a mother and she will be the chief architect of this country in the future. Mga karabin natin, palakpakan po natin, ha? Diba? Mismong nagsimula sa bibig ng ating Speaker Martin Romualdez that parang inamin niya na rin that Vice President Sara Duterte is the chief architect of our country dahil nga po si VP Sara ay isa rin pong ina. Nako. Ano pong inyong opinion dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto pa, pasadahan din po natin ito. VP Sara sa impeachment versus PBBM. Walang mangyayari. Ganun naman talagang nangyayari ngayon. Walang nangyayari. Ang nangyayari ngayon sa impeachment ay walang nangyayari. Di ba? Naniniwala si Vice President Sara Duterte na iba ang magiging pagtrato ng Kamara sa posibleng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kumpara sa kung paano hinarap umano nito ang impeachment laban sa kanya. Okay? Para kay VP Sara, hindi niya inaasahan na siseryosohin ng House of Representatives. Correct. Ang reklamo dahil karamihan umano sa miyembro nito ay kaalyado ng Pangulo. So malay natin sa next Congress, di ba, mga kababayan? Baka bilog kasi ang mundo, no? Sabi niya pa po, sabi pa po dito, and an impeachment is a political exercise. It's a game of numbers. So I don't expect anything to happen to the impeachment complaint. Pahayag ni Vice Presidente sa isang ambush interview. Nako po, totoo naman kapag ngayon po yan inasikaso, talagang matatalo rin because of the political situation, no, ni VP Sara. Marami po silang kalyado. The more allies they have, the stronger they are, mga kababayan. Okay? Ito ay kaugnay sa paghain ng impeachment complaint ng dating National Youth Commission Chairperson Ronald Cardema at asawa nitong si Marie laban kay PBBM kaugnay ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nilinaw naman ni VP Sara na hindi niya alam ang plano ito ng mag-asawa at hindi pa nababasa maging ang articles of impeachment versus PBBM. Pero at least may gumagala po, mga kababayan, no? And although we don't expect, no, kahit si VP Sara hindi nag-expect kasi nga po because of the numbers game po talaga ang politika, no? The more allies they have, the more na maging matibay po ang kanilang pagkakapanalo, no? So, pero pwede magbago yan sa Lunes po, mga kababayan. Yan po ang chance natin to change, no, the Congress, the Senate, and the House of Representatives, no. Sa Monday po, diyan po nakasalalay kung it is possible to impeach the president or not. Dalawa lang po ang posibleng mangyari dyan, mga kababayan.
Hmm. Ma-impeach si Vice President Sara Duterte or ma-impeach si President Bongbong Marcos Jr. No, dalawa lang naman yan eh. Siyempre politika yan, mga karibin natin. Kung sino ang mas maraming kaalyado ang mananalo, and I think siya rin po ang magwawagi dyan, no? Alright, ano po ang inyong opinion, reaksyon? Kaya tulungan po natin, di ba? Tulungan po natin si Vice President Sara Duterte, mga kabayan. Alright? Okay, ito pa mga karibin natin, pasadahan din po natin ito. Di ba? Ito po ang isang tulo po mga kabayan. Kitang-kita. Ibang klase mga tulpo, alam na this, no to Tulfo Brothers. Yan mga kaubayan. Erwin Tulfo, number 1, number 2 minsan naman number 1, pero ito ang kasama. Kasama ang kalaban ni Juan. Di ba? Di ba? Kayo na po ang mag-judge sa picture na yan. Ito, zoomin ko pa ng konti. Yan o, yan o. Sino kaya ang kasama ni Erwin Tulfo, no? Sabay pala silang kumain. Pero maraming ano pa doon, may plato pa doon. Ibig sabihin, may mga kasama pa silang iba. Baka yung mga pamilya nila, di ba, nagsasaya. Alright, pero close close pala. Close sa picture, okay? Ang plastic talaga ng tawa ni Erwin Tulfo, mga kababayan, no? Anyway, pinakita ko lang po ang picture na ito, mga karibin natin, para at least alam nyo po, no? Kung anong kulay, kung anong karakas ng mga Tulfo, mga kababayan. Alright? Okay, eto, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Eto na po. Ito ang nakakagulat, viral na trending ngayon sa mundo ng social media, ang di mo balitang paano ka susuporta ng sambayan ng Pilipino kung ang iksi-iksi lang pala ng pasensya mo. Ito rin yung sitwasyon ng marami sa ating mga kababayan matapos nga lumabas ang viral video kung saan ay parang nagagalit na si Willie Revillame habang ito ay nangangampanya at namimigay ng jacket sa mga Pilipino. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, kalat na ngayon sa mundo ng social media ang viral video ni Willie Revillame kung saan ay parang nagagalit na ito habang nangangampanya at namimigay ng jacket sa sambayan ng Pilipino. Dahil nga dito ay marami sa ating mga kababayan na patanong kung paano daw nila mapagkakatiwalaan, susuportahan at iboboto ang isang Willie Revillame kung ganitong ugali lamang ang kanyang pinapakita sa publiko. Matatandaan kumakailan lamang kung saan naging viral sa mundo ng social media ang isang video kung saan tinatanong ni Willie Revillame kung ano ang kanyang plano pag ito ay manalong senador sa darating na 2025 midterm election. Nagulat na marami sa ating mga kababayan kung saan ay agad-agad na sinagot ito ni Willie Revillame na parang pagalit pa at huwag daw muna siyang tanongin na mga ganitong klaseng tanong kasi hindi pa naman daw siya nananalo bilang senador. Pag-iisipan lamang daw niya ng mga bagay-bagay na iyon pag ito'y naging senador na. Kaya nga dahil dito ay marami sa ating mga kababayan ang nagsasabi na paano doon nila pagkakatiwalaan si Willie Revillame na maging senador kung sa ngayon pa nga lang daw ay hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin at mga planong pag ito ay nasa Senado na. Baka matulad lamang siya sa ibang senador na nanalo noon na natapos na lamang ang kanyang termino ay parang wala namang nagawa itong batas na nakatulong sa sambayan ng Pilipino. Samantala sa ibang balita naman ay tinawag na ignorante, bobo at tanga ni Tulfo ang mga taga-suporta ng mga Duterte. Sa kanyang post ay tinawag pa yung certified baliw si Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon pa sa kanyang official post online, mga taga Davao City at super duper loyal sa Duterte supporters, magising na sana kayo sa inyong mga kabubuan at katangahan. Si Sara ay certified na baliw, si Pulong ay abusado at di mo na isangkot sa drug trafficking nung pangulo pang tatay nila. Si Baste na mayor ngayon ay palaging lasing at pumapasok ng opisina sa hapon o gabi na dahil may hangover palagi. Magalit na kung magalit kayo sa akin pero nagsasabi lang ako ng totoo. Gaya ninyo ay naging tanga din ako pero ngayon ay nagising na ako sa katotohanan.
End quote. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani agad ang samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, "Hahaha, Montulfo noon pa yan naninira sa mga Duterte, pero sila ang may ginagawang masama, Duterte pa rin. Hahaha, nagsasabi ng totoo. Kayo ang baliw pag siga-siga pero takot naman ngayon sa administrasyon. Mga Tulfo kami mga DDS, 0 vote kayo sa amin. Iboboto na sana ng mga pamilya ko sa Davao maski si Ben Tulfo lang dahil maayos-ayos naman. Pero dahil binastos nyo kami, 0 forever na kayo mga Tulfo sa amin. Montulfo, huwag kang magalit pag natalo ang kapatid mo sa darating na eleksyon. Erwin, Rafi, Ben at yung babaeng kapatid ninyo na naalis sa government posisyon at dahil sa kapalpakan, sinisihin ninyo ang kuya ninyo." End quote. Willie Revillame, kinundi na matapos umano'y ma-high blood habang nangangampanya. Alamin sa showbiz spotlight ni Anton. Viral ngayon ang video ng ginawang motorcade na senatorial candidate Willie Revillame habang nangangampanya. Sa video post ng isang nagangalang Genevieve Passion, makikita si Willie na nasa itaas ng sasakyan at namimigay ng jacket. Makikita sa mukha nito na tila nabubuisit na sa kanyang ginagawang pamimigay dahil sa dami ng taong sumusunod sa kanilang sasakyan para makahingi ng jacket. So yan mga kabayan, kung talagang nako, ang gobyerno po talagang napakagulo. No, kung hindi nyo po kaya yung pressure ngayon pa lang sa pangangampanya, mas lalo naman kung kayo ang nakaupo na, di ba? Akala siguro ng iba, mga kababayan, kapag nanalo po sila, ay pabanjing-banjing na. Mas malala pa sa isang pangangampanya kapag kayo po ay nanalo, sapagkat yan na po ay totoong trabaho na. Sa pangangampanya ninyo, parang pwede mga pabiro-biro lang no? Pwede ngayon, hindi kayo mangampanya, pwede sa, hindi na sa sunod na muna araw, di ba? Pero ang pagsisilbi po sa taong bayan ay araw-araw po yan. Baka ma-stress ka lang, Kuya Will, sa bagay, no? Huwag nyo nang talingkilikin si Kuya Will, mga kababayan. Mukhang aburido si Kuya Will, no? Bakit kaya? Baka may personal problems, no? Si Kuya Will, kaya na high blood. Pero kung kayo naman po ay may personal na mga problema, dapat hindi nyo po yan dadalhin sa kung anong trabaho meron kayo. No? Yan ay opinion lang natin, based on Kuya Will's gesture na medyo siguro ko dahil na rin po sa init siguro, no, mga kaubayan. Pero bakit kasi jacket rin naman ang pinamigay mo? Kaya yan, tuloy-tuloy sa pag-init. Init sa katawan, init pa rin sa ulo. Nako po. Well, anyway. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong reaction din dito sa mga Tulfo na ito? Wag na natin tangkilikin mga kababayan, tama na po ang isa. At pag natapos siya, wala na sanang sumunod pa. Di ba? Alright mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa ang bayan ko sa magnanakaw na tao.